Magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado. Sa harap ng umano'y korupsyon sa flood control projects, ipinag-utos na ni PBBM ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ang aabuso sa proseso mananagot daw kahit pa mga kaalyado. Pero hindi pa man nagsisimula ang pagsusuri, tila may kalihim na nanganganib ng masibak sa pwesto dahil naman daw sa sunod-sunod na kontrobersya sa kanyang departamento. Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive Health Secretary Ted Herbosa, isinailalim na nga ba sa preventive suspension? Lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng flood control scandal, PBBM tiwala pa rin umano kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero ang kalihim, dapat mag-leave of absence ayon sa isang senador. Malacanang kinumpirmang inaalok ng pwesto sa pamahalaan si Police General Nicolas Torre. Dating PNP chief, hindi raw bitter sa kanyang pagkakasibak. And she said yes. Taylor Swift and Travis Kelce engaged na. Umiinit na naman ang usapin sa gabinete ni PBBM. Nanganganib umano kasing masibak sa pwesto si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Ayon sa source, naka-preventive suspension ang kalihim sa gitna ng mga isyong kinakaharap. Pero itinanggi ito ng palasyo. Narito ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Matatanda ang tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ni DOH Secretary Ted Herbosa noong Hunyo. Sa gitna ng broad cabinet reorganization noon, inakala ng marami malakas si SecTed sa administrasyon. Pero ayon sa insider source ng Billionaire News Channel, naka-preventive suspension ngayon ang DOH chief. Nagdulot ito ng spekulasyon na may panibagong shake-up sa gabinete ni PBBM. Ayon pa sa source, nagbabadya umanong matanggal sa pwesto si Herbosa. Ito raw ay dahil sa dumaraming sumusulpot na kontrobersiya sa loob ng kanyang ahensya. Noong Hulyo, may anonymous complaint laban kay Secretary Ted Herbosa hinggil sa umano'y unliquidated 1.29 billion pesos UNICEF advances na pambili ng vaccines. Ito ay ayon sa isang report ng COA. Ito ay sanhi kung bakit hindi muna maaring kumuha ng panibagong vaccines ang bansa mula sa UNICEF. Pinabulaanan na ni Secretary Herbosa ang issue na ito at haharapin na lang daw niya ang kaso. Pero may isa pang akusasyon kay Sec Herbosa kasama ang iba pang DOH officials na mula umano mismo sa mga empleyado ng DOH. Ang unauthorized release ng 44.6 million pesos na halaga ng mga psychiatric drugs para sa Rotary Club of Quezon City na hindi naman otorisadong mag-dispense ng mga naturang gamot. Napuna rin ng mga kritiko ni Herbosa ang kanyang frequent travels abroad na umano'y excessive. Ilan sa kanyang mga tauhan ay dumipensa para sa kanya at nagsabing official naman at kailangan naman daw ang mga travel na ito. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Department of Health hinggil sa issue ni Secretary Herbosa. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa gitna ng umano'y korupsyon sa flood control projects, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Mananagot din daw ang sinumang aabuso sa proseso. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
Apple of the eye ng Pangulo ang DPWH matapos pumutok ang issue ng maanomalyang flood control projects. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanomalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanomalyang proyekto. Hindi raw kasi may pagkakaila ng administrasyon na may mga opisyal sa ahensya na involved umano sa usapin ng budget insertion sa flood control projects. Kaya lahat ng ahensyang nadadawit sa anomalya, required sumailalim sa lifestyle check. Kanya-kanyang audit ang ahensya, pero siniguro ng palasyo na hindi maaabuso ang proseso. Dahil kung mabalitaan daw nilang compromise din ang lifestyle check ng isang ahensya, pananagutin din daw ang mga ito. Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Sa opinyon ni Senator Ping Lacson na isang malaking sindikato ang DPWH, ani Malacanang, hindi naman lahat ng nasa ahensya kurakot at talagang pinaiimbestigahan ang anomalyang ito para maayos daw ang mga pagkakamali. Nakapagsumite na rin daw ng mga dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay President Bongbong Marcos. Matatandaang hindi pa rin pinapangalanan ni Magalong ang 3 kongresista sa Luzon na sangkot umano sa korupsyon ng mga proyekto. My problem always has been unexplained poverty, so that's a difficult thing to explain. But the rest of us, all of us in DNR, are willing to undergo this test. Maganda yon. Dapat talaga yon. Maganda dapat yun. Samantala, bagamat may kumpiyansa pa raw si PBBM kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi itinanggi ng palasyo na may natatanggap ng offer si former Secretary Rogelio Singson na bumalik sa ahensya. Sinagot din ng palasyo ang mga kritiko ng Pangulo. Isa na rito si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na sinabing PR stunt lang ang buong investigasyon na ito. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nasa Netherlands at wala naman pala sa Pilipinas si Mayor Baste, kaya manood na lang daw ito. As of this morning, nasa 9,020 na ang natatanggap na reports na sumbong sa Pangulo website at 11 ang flood control projects na nabisita na ng Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi insertion ng Kongreso, kundi galing umano sa isinumiteng budget ng Malacanang ang substandard flood control projects na binisita ni PBBM sa Bulacan. Sa mga nakalap na dokumento ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pinondohan ang mga proyekto sa ilalim ng 2022 at 2023 General Appropriations Act. May 100 million pesos na pondo ang 2022 project sa Bulusan, Kalumpit at nakuha ng St. Timothy Construction Corporation. Duterte administration ang nagsumite ng 2022 National Expenditure Program. Ang isa pang proyekto na nagkakahalaga ng 80 million pesos ay kasama sa 2023 NEP at nakuha ng Wawaw Builders. Binalangkas naman ito at ipinatupad ng Marcos administration. Sa kabila ng flood control scandal, tiwala pa rin umano ang Pangulo kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero suwestyon ng isang senador sa kalihim, mag-file muna ng leave of absence habang gumugulong ang investigasyon. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Inirekomenda ni Senator J.V. Ejercito na mag-leave of absence muna si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa gitna ito ng mga investigasyon tungkol sa mga anomalya ng flood control projects kung saan dawit ang ilang mga opisyal ng ahensya. Para kay Ejercito, may command responsibility umano si Bonoan sa mga issue. Kaya maiging maglowa muna siya para hindi raw siya makaimpluwensya sa mga opisyal. Ignorance of the wrongdoings of your subordinates is not an excuse. Dapat alam din niya. Kaya lang, aminado si Ejercito na mahirap maghanap ng papalit kay Bonoan dahil maski raw mga USEC at ASEC ng ahensya, markado na. He serves at the pleasure of the President. So, kung talaga meron na sigurong enough evidence na may kinalaman siya, then he should go. Pero nanindigan si Ejercito, masyado nang naging sakim ang mga nasa ilalim ng DPWH.
Una nang lumitaw na may modus sa pagkuha ng pondo sa flood control projects. 20 to 25% daw ay napupunta sa proponent habang may share din ang mga district engineer. Kaya naman, nirerekomenda ni Ehersito ang shuffling ng mga DE para wala na raw silang familiarization sa mga politiko. Sa kabila ng issues sa flood control, tiwala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos kay Bunoan. Ani Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa raw nababanggit si PBBM sa magiging aksyon tungkol kay Bunoan. Una na ring sinabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na nakatanggap siya ng feelers mula sa palasyo para maging kalihim ulit ng ahensya. Pero wala pa raw detalye si Castro tungkol dito. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Dating tumatanggap umano ng kickback si former Congressman Eric Buhain mula sa mga contractor ng infrastructure projects sa Batangas. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na inilahad mismo ito ng inarestong DPWH District Engineer na si Abelardo Calalo. Una nang nagsampa ng reklamo si Leviste laban kay Calalo dahil sa umano'y 3 million peso bribery attempt para itigil ang investigasyon sa flood control projects. Did the district engineer say that the previous administration ay tumatanggap? Yes. Sinabi po niya yon. Actually, he said, in almost sweeping terms, lahat ng mga projects ay meron. Meron. Sinabi po niya si Congressman? Yes, siya daw ang pumipili ng mga contractors. Si district engineer, sinabi ho diretso sa inyo na si dating congressman ay merong kickback. Meron. Sinabi lang meron. Hindi po ginagamit yung salitang... May 10 to 20%. Wala pang komento si Buhain tungkol sa issue. Umaasa ang pamilya ng mga nawawalang sabungero na hindi mababaon sa limot ang kaso. Kasunod ito ng pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Ikinagulat daw ng pamilya ng missing sabungeros ang biglaang pagsibak sa pwesto kay former PNP Chief General Nicolas Torre. Ayon kay Ryan Bautista, kapatid ng isang nawawalang sabungero, malaki ang naging parte ni General Torre sa investigasyon ng isa sa mga tila pinakakontrobersyal na krimen sa bansa. Medyo nabigla kami kasi alam naman natin na si Chief PNP Torre talagang tumutulong po sa amin. So nagulat po kami bakit po natanggal siya, as in madalian po, kumbaga biglaan. So naano naman po namin sa news na meron naman po palang ibibigay sa kanya na mas anong trabaho, kaya medyo hindi naman kami na-worried. Matatanda ang sinabi ni General Torre na hindi pa man siya PNP Chief, tinutukan na ng CIDG sa kanyang pamumuno ang kaso ng missing sabungeros matapos silang lapitan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Siya at si Justice Secretary Boying Remulla rin daw ang dahilan kung bakit nagba siyang lumutang si Patidongan. Pero ayon kay Ryan, optimistic naman daw sila na sino man ang maupong PNP Chief tututukan ng kaso ng missing sabungeros. May mensahe rin daw sila kay General Torre. Maraming salamat po. Unang-una po sa pagtulong po sa amin pagdating sa case po namin sa missing sabungeros. And nandito pa rin po kami sa ano man yung mangyari ko, sa man kayo madistino, proud pa rin po kami sa inyo na nagagawa niyo po ng tama yung trabaho niyo. At good luck po kung saan man kayong destino ma-assign. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 400 buto na ang na-recover sa Taal Lake ayon kay DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz. Habang ongoing pa rin ang search and retrieval operations, pati na rin ang cross-matching and examination ng DNA ng mga nakuhang buto. Under evaluation pa rin ang reklamong isinampa ng mga pamilya, pati na rin ang affidavits na isinumite ng Patidongan Brothers. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Mas mahigpit na ang pagtanggap ng Philippine Coast Guard sa mga nais maging miyembro ng ahensya. Ito ay matapos madiskubring Chinese umano ang inarestong PCG auxiliary member at bilyonaryo mining tycoon na si Joseph C. Narito ang agenda report ni Hannah T.
Nalusutan ng isang tila peking Pinoy ang PCG Auxiliary matapos ang pagkahuli kay nickel businessman Joseph C. nitong nakaraang linggo dahil sa di umano'y falsification ng kanyang Filipino citizenship. Inalam ng Senado kung paano siya nakalusot sa socio-civic group ng PCG. Naging honorary commodore kasi siya roon bago siya na-delist. One-star rank ito na kasing taas ng isang spokesperson. Right now, we see that there's a creeping intrusion into our security environment or security infrastructure. That's why the Philippine Coast Guard is now stepping up its vetting process in accepting Philippine Coast Guard auxiliary members, sir. Si C, na may Chinese name na Chen Zongzhen, nahuli nitong August 21 sa NAIA Terminal 3. Sabi ng mga otoridad, gumagamit daw ng Philippine passport ang mining magnate na na-issue noong 2021 at may iba pang Filipino IDs. Nang tanungin kung paano nakalusot sa PCG Auxiliary si C, ani Captain Fernandez, hindi raw kasi ganoon kastrikto ang kanilang PCG manual noong 2018, ang taon kung kailan siya sumali. Pero paglilinaw nito, hindi naman daw organic portion ng PCG ang nasabing grupo. This is very different, sir. You can compare PCG as a Rotary Club. Rotary Club. Yes, sir. Or a Lions Club, sir. Although they are helping the Philippine Coast Guard with safety functions, sir. Wala rin daw security clearance ang mga miyembro nito at ang ilan sa members ng PCGA, boat o shipping company owners na tumutulong sa kanila sa search and rescue operations. Si C ay bilyonaryong chairman ng Global Ferro-Nickel Holdings Incorporated o FNI. Paglilinaw pa ni Captain Fernandez, may ibang uniforms ang PCGA members dahil hindi sila enlisted personnel ng PCG. Kumbaga sabi sa pulis, makilala namin kung sino totoong pulis at sinong pulis-pulisan. Yes, sir. Yes, sir. Makilala niya. Yes, sir. Yes, sir. Okay. They have different rank insignias. They have different headgear, sir. They have different sets of uniforms. For the rank, sir, we specifically state that they are PCG auxiliary, sir. Sa ngayon, inaalam pa ng PCG kung na-compromise ba ang security at operational integrity ng kanilang ahensya at ng Navy. Nangangamba si Senator Risa Ontiveros sa kasong ito dahil posibleng sisi ang next na Alice Guo. Ang dating Bamban-Tarlac Mayor gumamit din ng Pinoy IDs bago kalaunang tinuring na Chinese spy. Kwento ng ibang mga Pilipino na sumapi or gusto pang sumapi sa PCG Auxiliary, actually hirap po silang maka-apply. May matinding vetting process, as should be naman po, para makapasok sila. Nationals pa ng isang bansa na nang bupuli sa atin, pero sila nakapasok at nakatanggap pa ng mataas na ranggo. Sa huling update ng Bureau of Immigration, ongoing na ang deportation case ng businessman. Natuklasan ng ahensya na may long-term visa raw ito dahil bago pa man mag-1992, nakatira na raw siya sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Today is definitely a fairy tale. Engaged na ang power couple na sina Taylor Swift at Travis Kelce. Sa joint post sa Instagram, ibinahagi ng dalawa ang naging proposal ni Travis sa Grammy-winning superstar. Ang caption quote, "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Sinamahan pa ito ng background music na kantang So High School ni Taylor. As of now, mayroon ng 25 million likes ang post. 2023 nang nagsimulang mag-date si Taylor at ang Kansas City Chiefs star. Kasunod ito ng performance ng singer sa Arrowhead Stadium na tahanan ng Chiefs. Kamakailan lang, inanunsyo ni Taylor ang kanyang upcoming album na The Life of a Showgirl sa podcast ni Travis. At anya, masaya ang mood ng album dahil life is more upbeat. Wala pang detalye kung kailan ang kasal, but Swifties couldn't be more excited. I've been a Swiftie since I was 6 years old, so I've seen her go through all the relationships and breakups and always come out on top and happy, and I think she deserves love. She's so famous and she deserves someone who, you know, can match her energy. I love her so much.
Dating PNP Chief Nicolas Torre kumpirmadong inaalok ng bagong posisyon sa gobyerno. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. May mga bagong revelasyon si Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang ikalawang expose sa Senado ngayong araw. Kaugnay pa rin ito sa maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang mga sinabi ni Senator Lacson? Mukhang may katiwalian sa isa na namang ahensya na hindi DPWH. Bukod sa Department of Public Works na anyay pugad na raw ng mga sindikatong kriminal, binunyag ni Senator Ping Lacson na ang PICAB o Philippine Contractors Association Board ay nagsasagawa umano ng accreditation for sale. Yan yung firm o ahensya na nagbibigay ng lisensya sa mga kontratista. May private contractors umanong lumapit sa kanya at nagreklamo. Inaalok daw sila ng PICAB na ang ahensya na ang bahala sa bank certificates at iba pang requirements kapalit ng 2 million pesos. Kaya sa susunod na pagdinig, nakatakdang imbitahan ng PICAB para magpaliwanag. Tinalaki rin sa sesyon ang mga kumpanyang nauugnay sa pamilya Diskaya matapos ang privilege speech ni Lacson tungkol sa anomalya sa flood control projects. Binanggit ni Senate Minority Leader Tito Soto ang Alpha and Omega at St. Timothy Construction, parehong nasa listahan ni PBBM ng top 15 contractors. Base sa SEC papers, magkakaiba ang ownership ng mga kumpanyang ito pero iisa umano ang namamalakad, ang pamilya Diskaya na may-ari rin ng naging blacklisted na St. Gerard. May tax case noong 2022 na nagpakita na iisa lang ang address ng St. Gerard, St. Matthew, St. Timothy at Alpha and Omega. Ang majority stockholder ng St. Timothy na may 85% ay si Miguel Juntura na marketing director din umano ng St. Gerard ayon kay Soto. Billions of pesos ang napupunta raw sa iilang malalaking kontratista na kung tawagin ni Lacson ay interlocking directorships. It's a practice being committed by, mga unscrupulous corporations that deal with the government, particularly mga flood control projects. Matatanda ang binisita ni PBBM ang isang site ng St. Timothy sa Bulacan na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Dapat tapos na raw ito noong 2023 pero hindi pala ito natayo. Sa kabila nito, Pinky, renewed pa ang license ng St. Timothy ng PICAB hanggang 2027 ayon kay Soto. Dahil dito nanawagan si Lacson na maging criminally liable itong mga opisyal na sangkot sa ganitong uri ng anomalya. Balik sa'yo, Pinky. Alright, maraming salamat sa'yo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado. Matapos madawit sa maanumalyang flood control projects, wala na sa official directory ng DPWH ang pangalan ni Yusek Roberto Bernardo. May paliwanag naman ang ahensya at Malacanang kaugnay sa issue.
Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. May isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. August 4 ng pangalanan ni Senator Ivy Marcos si Undersecretary Roberto Bernardo bilang ang Yusek na sinibak umano ng Pangulo. Sa department order na inilabas ng Department of Public Works and Highways makalipas ang 2 araw, wala na sa listahan ng key officials nito si Bernardo. Undersecretary for Regional Operations in NCR, Region 4B, and Visayas si Bernardo. Pero sa order na ito, iba na ang may hawak ng Luzon at Visayas. Bagamat nasa DPWH website pa ang profile ni Bernardo, wala na rin ito sa official directory ng DPWH. Nang tanongin ng DPWH, magbabago naman daw ang department order na ito pagbalik ni Yusek Bernardo mula sa kanyang medical leave. Ganito rin ang sagot ng palasyo. As of now, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Umupo ang Undersecretary si Bernardo, termino pa ni Senator and former DPWH Secretary Mark Villar noong 2017. Bago ito, City Engineer ng Manila si Bernardo noong mayor pa si former President Joseph Erap Estrada. Sa isang litrato sa social media page ng dating Pangulo, dumalo pa ito sa oath-taking ni Bernardo at sinabing tumulong ito sa pagsasaayos ng umano'y crumbling infrastructure ng Maynila. Dati ring presidente si Bernardo ng International Global Mining Exchange o IGME na ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism ay pumangalawa bilang highest donor ni ERAP noong 2013 elections. Ngayon, registered sa Philippine Ports Authority ang IGME. 5 milyong piso anya ang naidonate ng IGME kay Estrada at sa parehong taon, naging city engineer ito ng Maynila. Sinubukang humingi ng Billionaire News Channel ng pahayag mula sa IGME at kay Yusek Bernardo pero hindi sumagot ang mga ito sa ating mensahe. Ayon sa PCIJ report, itinanggi ni Bernardo na naging city engineer siya dahil sa donasyon ng kanyang korporasyon. Sa pinakahuling mensahe ng BNC, hindi sinagot ng DPWH kung ibabalik pa ang pangalan ni Bernardo sa kanilang directory. Samantala, nang matanong ang palasyo tungkol sa 3K Rock Engineering, ang contractor ng umano'y useless na flood control project sa Benguet, ang comment ng Malacanang, Kaalyado o hindi kaalyado, kung sila po ay kasangkot sa maanumalyang project, paiimbestigahan din po yan. Bukod sa pagkadismaya ng Pangulo sa mga contractor, wala pa itong nababanggit na politiko. Pero sakaling mayroon man daw madawit, paniguradong haharap sa kaso ang mga ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi pa man nag-iinit sa kanyang pwesto, ilang plano na ang inilatag ni PNP OIC Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Alamin ang mga yan sa agenda report ni Francis Polve. I noticed that all the heads of offices invited are present today. May I know why the head of the PNP is not present? I hope it will not establish a precedent of the chief PNP not attending the invitations given by Congress. No-show ang OIC ng PNP, si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety. Kahapon lang siyang formal na itinalaga bilang bagong hepe ng PNP kapalit ng kontrobersyal na si General Nicolas Torre. Kinestyon tuloy ng Kamara ang hindi niya pagsipot sa pagdinig. Ayon kay Antipolo Congressman Romeo Acop na dati ring Police General, mahalaga ang pag-uusap tungkol sa peace and order ng pamahalaan. Pinaliwanag naman ng kinatawan ng PNP sa hearing na abala si Nartates sa importanteng administrative matters sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang OIC ng PNP. Nasa PNP headquarters si Nartates at kahit punong-puno ang kanyang schedule, nagpaunlak siya na sagutin ang ilang tanong mula sa PNP press corps. Isa sa pinaghahandaan ng PNP ang nalalapit na BARM elections sa Oktubre, na unang hamon sa kanyang liderato sa PNP. Magde-deploy ng dagdag na 16,000 personnel para dito. Yung ating BARM parliamentary election ay it will push through on October 13. About 2 months from now. August, 2 months from now. So matutuloy yon. So we will just follow the template and improve it. Utilize our resources. We have our mandate to ensure that the election will push through. At kung mag-push through yung election, to ensure that it is safe, secured, and fair election.
for parliamentary environment. Top priority din sa kanyang leadership ang resources ng organisasyon at personal niyang tututukan ang kanilang personnel. Matatanda ang isa sa tumatak sa pangalan ni Nartates noong sa ang NCRPO chief ang paglilinis niya sa mga skalawag na pulis. At paplansyahin niya ang gusot sa relasyon ng PNP at NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yun. But alam nyo, ang NAPOLCOM, siya ang watchdog sa PNP. Siya ang repository ng ating mga policies and circulars. Gawa rin naman sa PNP yon, and then they affirm. And nakalagay naman sa batas when the PNP was created, nandun din ang organization ng NAPOLCOM. What is NAPOLCOM? Okay? The NAPOLCOM administers the Philippine National Police. And the NAPOLCOM, ang ginagawa niyan, of course, is the PNP is under their administrative control and operational supervision. So, klaro naman yan. Kaya nga, dumadaan yung mga promotion sa kanila to confirm. Di ba? At nagpapasalamat tayo, meron tayong batas na 6975. Pagka hindi natin sinunod, para saan pa yung batas, no? May ilang nagsabi na ang hidwaan sa dalawang ahensya ang naging dahilan sa pagpapalit ng liderato sa pambansang pulisya. Para matiyak na hindi na maulit ang nangyaring turf war sa pagitan ng dating Chief PNP at ng NAPOLCOM, titiyakin daw sa liderato ni Nartates na magiging maayos ang workflow nila, lalo na pagdating sa pagre-reassign o reshuffle ng mga pinuno ng PNP. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Historic daw kung maituturing ang agarang pagkakasipa kay dating PNP Chief General Nicolas Torre. Marami ang nanghinayang, pero sabi ng Malacanang may inaalok na ibang posisyon para sa opisyal. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Kinumpirma na rin ng palasyo na kasalukuyan nilang inaalok ng pwesto sa pamahalaan si former Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng kanyang pagkakasibak noong Lunes, August 25. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Tatatak sa kasaysayan ng halos 3 buwang pagsisilbi ni Torre bilang hepe ng PNP. Maliban sa magkakahalong reforma at kontrobersiya, ito rin kasi ang pinakamaikling tenure ng isang PNP chief sa panahong akala ng lahat nasa bagong era na ang pambansang pulisya sa kanyang pagkakaupo noong Hunyo. Si Torre ang kauna-unahang Philippine National Police Academy alumnus na umupo sa pwesto matapos ang halos 4 na dekadang paghahari ng Philippine Military Academy graduates sa ahensya. Maaari sabihin ng iba na he was a presidential favorite matapos niyang pamunuan ang pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte sa kasagsagan ito ng umiinit na tensyon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. The President is very fond of General Torre. In his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the President and General Torre have had a wonderful and productive relationship. Kung matatandaan sa huling State of the Nation address, nakatanggap pa siya ng shout-out mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang isa-isahin nito ang mga atleta ng bansa. Kontrobersyal noon ang kanyang boxing match, katapat ang hindi dumalong former presidential son at ngayon Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Pero sa likod ng politika, kinagiliwan din ng publiko si Torre dahil sa pagbubukas nito ng pinto para sa Commission on Human Rights. Ilang araw matapos maupo sa pwesto, binisita niya ang main office ng CHR. Siya ang unang PNP chief na gumawa nito na sa tingin ng ahensya ay nagpapakita lamang ng kanyang sinseridad at pagiging bukas sa pakikipag-usap. Kaugnay ito sa posibleng mga issue na kakaharapin ng kanyang utos na paigtingin ang kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng pagpaparami
napakarami sa legal arrests. Inilunsad din niya ang 5-minute emergency response policy nationwide na may pangakong sa loob lang ng 5 minuto ay re-responde ang pulisya sa anumang distress call. Marami ang nagulat sa pagkakasibak ni Torre sa pwesto. Umulan ng mga post sa social media ng magkakahalong pabor at hindi pabor sa sinapit ni Torre. Kabilang ang nagsabing nakarma siya matapos umano lumaki ang kanyang ulo. Pero may mga nagsabi rin na naging biktima siya ng politika sa pamahalaan. Nag-post na rin mismo si Torre sa kanyang personal account at nagpasalamat. Sa ngayon, floating ang status ni Torre sa PNP habang hinihintay ang kanyang susunod na hakbang o assignment. Sa ipinakitang husay raw kasi ni Torre sa pagdakip kina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Duterte, sabi ng iba parang bagay daw sa kanya ang gawing anti-corruption czar. Unang public appearance ni Torre matapos masibak sa pwesto ay sa House of Representatives ngayong araw, hindi para sa politika o anumang pagdinig, kundi para batiin si ML Party List Representative Laila De Lima sa kanyang kaarawan. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nilinaw ni Police General Nicolas Torre na wala siyang sama ng loob o tampo kay PBBM sa pagsibak nito sa kanya sa pwesto. Sinagot din ito ang usapin tungkol sa umano'y feud nila ni Interior Secretary John Vic Remulla. Yung pag-premise yun ng question na beyond repair para ba may nasira. I'm telling you, simula kahit kahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman na. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tumanggi naman muna si Torre na magbigay ng dagdag na detalye hinggil sa inaalok sa kanyang pwesto ng palasyo. Anya, hintayin na lang daw ang opisyal nitong anunsyo. Nagpaalala ang Bureau of Customs sa publiko na makipag-ugnayan lang sa mga opisyal nilang tauhan para maiwasan ang mga scammer. Kasunod ito ng reklamo ng aktres na si Bella Padilla kaugnay sa mataas na buwis na ipinataw sa kanyang online shipment. Sa programang Parekoy ng Abante, ipinaliwanag ni Customs spokesperson Attorney Jet Marunilla na tama ang buwis na siningil kay Bella, pero nagkaroon daw ng kalituhan dahil sa online tax calculator. Nirerepaso na rin nila ang calculator para sa mas madaling computation ng buwis. Aminado naman kami, no? May mga horror stories kasi sa customs sa iniipit, hindi madaling kausap, papahirapan ka lang kapag ginawa mo ng tama. Hindi na po ganun ngayon, no? Meron po kaming mga hotlines sa pwede kayo magreklamo at narinig niyo naman po ang aming commissioners, Commissioner Ariel Nepomuceno, sa kanyang panawagan na talagang bapagutin niya yung ahensya namin. At throughout the years naman po, no, marami ng improvements na ginawa sa ahensya namin. At hopefully yung mga horror stories na yan, pakonti na lang. Sa sports, kasado na ang opening ceremony para sa UAAP Season 88 sa September 19. Nakalatag na rin ang plano ng University of Santo Tomas bilang torchbearer. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Opisyal nang inanunsyo ang pagbubukas ng UAAP Season 88 sa temang Strengthen in Motion, Hope in Action. Tiniyak ng host UST na hindi lang simpleng opening ceremony ang asahan sa September 19, kundi isang malaki, makulay at engranding selebrasyon na hango sa tanyag na Tomasian traditions tulad ng Paskuhan at Welcome Walk. Magsisimula ang programa sa isang misa. Kasunod ang parada ng mga atleta, Oath of Sportsmanship at ang makasaysayang pagsisindi ng cauldron. Tambok din ng drone display, projection mapping at ang kilalang UST fireworks show na siguradong magpapamangha sa lahat. Sa hapon naman, magsisimula ang Hope Concert sa UST Grandstand at Open Field kung saan inaasahan ng 20 hanggang 30,000 manonood.
kung sakaling hadlangan ng panahon. Nakalaan ng September 22, biglang backup din. Samantala, sisiklabagad ang mga unang basketball games sa September 20 at 21. Nagaganapin din sa loob ng UST campus dahil fully booked ang Araneta at Mall of Asia Arena para sa FIVB Volleyball World Championships. We're hosting this season, especially for the tournaments, we face a challenge, especially next month, because of the FIVB Men's Volleyball Championship. So practically, lahat ng mga big venues like Araneta and MOA, hindi available. So, and that's the reason why, well, the practical reason is we want to have the opening at saka yung start ng basketball season here in the campus. Sa presscon, mas naging festive ang atmosphere dahil sa performances ng UST sa Lingawi Dance Troupe at ang live rendition ng theme song ni Kian Cipriano. Ipinakilala rin ang official logo ng season, dalawang magkakaugnay ng number 8 na bumubuo ng hugis apoy, simbolo ng passion, strength at shared purpose. Ang mga kulay naman ay hango sa opisyal na use ng 8 UAAP member schools. Kaabang-abang ang pagbubukas ng UAAP Season 88 ngayong Setyembre dito sa home of the Growling Tigers sa Espanya. Muli nating masisilayan ang maaksyon na labanan, may init na tapatan at ang pusong palaban ng mga student athletes. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Joint military exercise ng Pilipinas at Australia naantala dahil sa masungit na panahon. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Miyerkules sa EDSA Mega Mall. Magbaho ng konting pasensya, lagi na lang, dahil mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Hiraman ng lisensya, isa yan umano sa kalakaran ng mga contractor na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty, ganito po yung nangyayari. Tila open secret daw sa construction industry ang hiraman ng lisensya matapos mabunyag ang mga korupsyon at kontrobersya sa flood control projects ng bansa. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tila ganito rin ang naging kalakaran sa kanyang distrito bago siya maupo sa pwesto. Kahapon kasi, formal na siyang nagsampa ng reklamo kay District Engineer Abelardo Calalo dahil sa tangkang panunuhol daw ng 3.1 million pesos. 3% kickback daw ito sa mahigit 100 million pesos worth of infra projects sa kanyang distrito. Bukod pa riyan, sinabi raw sa kanya ni Calalo na handa nang makipag-meet ang ilang top contractors para pag-usapan ng porsyento ng SOP na pwedeng tanggapin ni Congressman Leviste. Kwento niya, ang former congressman daw tumatanggap ng 10 to 20% sa bawat government project. Wala na rin daw proper bidding at tila si former congressman na ang pumipili ng kanyang mga kontraktor. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na may 2 kontraktor sa 1st District ng Batangas na kabilang din sa top contractors sa buong probinsya. Isa rito ang Vicmar Construction Incorporated na may hawak ng isang flood control project na tila palpak at tinipid ang isang proyektong binisita mismo ni Congressman Leviste. Pagmamay-ari ang kumpanya ng isang Eugene C. Moreno.
Nasa mahigit 1 bilyong pisong flood control project contracts ang nakobra ng kumpanya mula 2022 sa buong probinsya ng Batangas. Nasira ito ng Typhoon Christine. At kaya pala nasira dahil yung 15 meters dapat ay 4 meters lang pala. And we were able to then have this rare opportunity to measure it, and it begs the question, yung ibang mga sheet piles lahat ay dinadaya din ba? Isa rin dito ang VR Patron Builders and Development Incorporated sa pamumuno ng isang Mark Lester Agbing patron. Mula 2022, nakakubra ito ng halos 1.2 billion pesos sa flood control projects ng Batangas. Ayon kay Congressman Leviste, tila nagsasagawa ng license lending ang kumpanyang ito, kahit na non-transferable ang isang lisensya ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board. Ani Congressman Leviste, may isa pa raw contractor sa Batangas na nakakakuha ng malalaking kontrata dahil sa panghihiram ng lisensya. Bagamat hindi niya sinabi kung VR Patron Builders and Development Incorporated ang hinihiraman na kumpanya. So, are you saying that ito pong tatlong... May isa pa na May isa ba? Okay. nangihiram ng Go ahead, sir. lisensya. Please identify. But I would rather protect my personal safety. Mariin namang pinabulaanan ng presidente ng kumpanya na si Mark Patron ang mga alegasyon ni Congressman Leviste. Aniya, hindi raw sila nagsasagawa ng license lending at ginagawa raw nila ang kanilang buong makakaya para masiguradong secure ang image at standards ng kumpanya. Pero ayon kay Congressman Leviste, hindi dapat ilagay sa district engineers at contractors ang lahat ng sisi dahil mayroon pa daw mas malaking isda na tila nag-o-orchestrate ng korupsyon sa pondo ng infra projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. 3 individual ang naaresto sa isinagawang raid ng Bureau of Customs sa Plaridel, Bulacan. Ang nakumpiska, milyon-milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi bababa sa 605 million pesos na halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang malaking warehouse sa Plaridel, Bulacan. Aabot ito sa 8,647 na kaha ng sigarilyo na hindi umano dumaan sa BOC at iligal na pinasok sa isang pier sa Tondo, Maynila. Iniimbestigahan na ng ahensya kung paano ito napuslit. Walang mga permits ito. Yung mga brands na yan hindi registered. At dahil hindi registered, walang garantiya yung mga health standards, yung mga pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Mabenta ito sa mga probinsya. Mura kasing binibenta to, walang excise tax. 3 individual ang naaresto sa kasagsagan ng inspeksyon, kabilang narito ang mismong Filipino-Chinese proprietor. Sasampahan daw sila ng patong-patong na reklamong kriminal sa Department of Justice. Inaalam na rin ng BOC sa tulong ng Bureau of Immigration kung may kaukulang dokumento ang proprietor. Opisyal na nakapangalan sa kanya ang pag-upa dito sa warehouse. Yun nga lang, meron ding nadamay tuloy na driver at helper. Maghahain ng warrant of seizure and detention ng BOC dahil sa paglabag nito sa National Internal Revenue Code, Customs Modernization and Tariff Act at sa mga regulasyon ng National Tobacco Administration. Para maiwasan ang agam-agam sa pagsira sa mga produkto, ayon pa sa BOC, ipapalabas nila digitally ang proseso ng pagsira. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naantala ang ilang aktibidad sa Exercise Alon 2025 dahil sa masungit na panahon, pero pagtitiyak ng Philippine Air Force, hindi nila ito antala sa oras ng totoong laban. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Ginamit sa training ang Australian Defence Forces 155mm M777 howitzer sa live fire exercise ngayong araw. Nagpasiklab din sa firing ang Atmos 155mm self-propelled howitzers ng tropang Pinoy. Ang mga ito ay bahagi ng Combined Live Fire Exercise para sa Amphibious Land Operation 2025 o Alon 25 sa Combat Readiness Training Area sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. Ito ang taunang military games sa pagitan ng Canberra at Maynila. Ang eksenang ito ng pagkubkob sa kalaban sa palayan, mala eksena sa isang pelikula. Pero dahil sa masungit na panahon, nagpasa ang mga opisyal na hindi na ituloy ang ibang bahagi ng pagsasanay, lalo na ang mga air maneuver. For the interest of safety, since it is exercise, the pilot decided to abort the live fire.
Paglilinaw ni Cordura, sa totoong senaryo, hindi naman factor ang inclement weather. Trained din ang mga piloto at mga sundalo sa anumang panahon at mga balakid sa kanilang misyon. Wala rin daw problema sa pagpapaputok ng mga asset. It will not affect the drill even on live exercise. Even if it's not an exercise, even in the field condition, even if it's bad weather, they can fire. Ito na rin ang maituturing na isa sa largest deployment ng Australian Defence Force ng kanilang air assets sa pagsasanay sa rehiyon para mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Sa kabuuan, maganda naman ang ipinakitang samahan at interoperability ng mga Aussie at Pinoy sa Alon 25 na magtatapos sa Biyernes. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Sa kabila ng mainit na pagtangkilik ng mga Pilipino sa electric vehicle, aminado ang Energy Department na hamon ang pagtatayo ng charging stations. Wala raw kasing pondo mula sa gobyerno. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. May big surge ang electric vehicle sales sa bansa. Ayon sa DOE at Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP, mahigit sa 24,000 ang registered EVs sa bansa noong 2024, 5% mas mataas kumpara sa 2023. Mula naman Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nasa halos 30,000 na ang narehistro sa LTO. Ayon kay Director Patrick Aquino ng DOE, resulta ito ng collective effort ng gobyerno at mga EV stakeholder, pati na rin ng development mismo ng industriya. Dumarami na ang mga modelong pagpipilian na ngayon ay nasa 1,029 na. Lumalawak na rin ang mga electric vehicle charging network na mayroong 1,104 points in operation sa 113 locations nationwide. These developments underscore rising public interest for electric vehicles and electric vehicle charging stations, a trend that we expect to accelerate further with the forthcoming issuance of our enabling policies. Sa likod niyan, inamin ni Aquino na mahirap magtayo ng charging stations dahil wala umanong pondo mula sa gobyerno. Ang hiling naman ni EVAP President Edmond Araga sa pamahalaan, magkaroon ng alignment sa mga direktiba sa pag-setup ng industry. There are some indicators like change of leadership, changing of decision makers na kailangan natin i-address. Although, what I appreciate most is on support of the President from the OSAPEA, Office of the Secretary of the President, na tumutulong sa amin. Sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers, partikular na tumaas ang benta ng EV noong Mayo. Ilan sa mga nakitang rason noon ay ang Israel-Iran tension at odd-even traffic scheme na ipatutupad sana kung natuloy ang EDSA rebuild. Pero paglilinaw ng DOE, the number coding exemption on electric vehicles will stay. It will not go away because under the EVIDA, it says it stays any vehicle volume reduction scheme, you're exempted. Electric vehicles, whether battery electric or even hybrids, are exempt. Magbabago lamang daw yan kung ia-amend ang batas. Sinusuportahan din daw nila ang DOTR sa public transportation push nito para i-address ang traffic. Sa pag-usok naman ng Nissan Leaf Pure Electric EV, kinailangang dalhin ang unit sa ibang bansa at ang resulta ay lalabas matapos pa ang 3 buwan. In terms of safety, the DOE has already issued an implementing guidelines that require charging stations to have a fire suppressant or a fire blanket because for the information of our public, electric vehicles, you can't turn off the fire using water. Samantala, isa ang AC Mobility ng bilyonaryo Zobel de Ayala family sa mga nangunguna pagdating sa electrified vehicle sales sa bansa. Sa first half ng taon, umabot ang unit sales nila ng higit 20,000 vehicles, mas mataas ng 118%. Ilan sa growth driver dyan ang BYD models na Sea Lion 6 at Seal 5 at Kia Sonet. BYD is focused with NEVs or new energy vehicles. Currently, we have 11 units in our lineup
from our passenger cars to SUVs to MPVs. You should expect more. We will not stop until each and every segment of what the Filipino consumer is looking for has been provided for by BYD. Sa Oktubre, gaganapin ang 13th Philippine Electric Vehicle Summit na layong magkaroon ng conversation tungkol sa future of electric mobility sa bansa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. PBBM, biyaheng abroad sa susunod na buwan. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Wednesday sa EDSA Boni MRT Station. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kailangan nang palakasin ang environmental compliance sa mga flood control project ayon sa isang marine science expert. Sabi naman ng DENR, may pananagutan ang mga sangkot sa mga depektibong proyekto. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Naniniwala sa UP Marine Science Institute Professor Fernando Siringan na tila kailangan seryosohin ng mga otoridad ang pagsasagawa ng Environmental Impact Assessment o EIA sa tuwing magtatayo ng flood control project. Ayon kay Professor Siringan, hindi lang ito makatutulong na maibsan ang epekto ng pagbaha, maaari rin itong sumabay sa klase ng klima na mayroon sa isang lugar. Dapat lang naman na may pag-aaral bago may gawing proyekto, maski na ang pamahalaan natin. Sa akin nga, since public funds siya, mas dapat lamang na may pag-aaral kung saan nga ba dapat ilagay ang isang struktura, anong struktura ang kailangan, at kailangan din nating bantayan kung paano ginagawa, kung ginagawa nga yung isang proyekto. Dagdag pa ni Siringan, pwede naman daw gawing nature-based ang implementasyon ng flood control projects. Ibig sabihin, may konsiderasyon sa kalikasan at ecological makeup ng isang lugar ang dapat na gawing solusyon sa pagbaha sa mga nasabing lugar. Halimbawa na lamang daw ang ginagawa ng bansang Netherlands, kung saan pinalalawak ang mga ilog para mas maging maayos ang daloy ng tubig sa tuwing bumabaha. Sa syudad, 3 metro, kabilaan, 6 na metro kagad yon. Ang laking tulong noon. Pero ang dami, gobyerno, private, grupo, individual, naglalagay ng istruktura doon mismo sa ilog. Ang mga ganong gawain, dapat pigilan natin. Sa ngayon kasi, administratibo lamang ang pupwedeng sanction sa mga kumpanya o ahensyang may gawa ng palyadong flood control project. Ayon sa Section 9 ng Presidential Decree 1586 na isinabatas noong 1978, ang sino mang gagawa ng proyektong lalabag sa terms ng Environmental Compliance Certificate na ini-issue sa mga proyekto ay papatawan ng multang hindi tataas sa 50,000 piso kada violation. Bukod pa riyan ang pananagutan ng kumpanya sakaling pumalya ang proyekto. Importante rito yung liability nila in terms of the damages incurred by the flood control program. So ito talaga dapat ang tingnan. Pero sa amin kasi usually, kung makikita mo yung EIA natin, ano naman po natin yung EIA, it is undertaken during or prior to the project implementation.
Kinumpirma naman ni Environment Secretary Rafael Lotilla na nakatatanggap na sila ng mga reklamo tungkol dito. We have received actual complaints where there are infrastructure that have been encroached on natural waterways which they're not supposed to, and they're asking for cease and desist orders, and in a number of cases these have been issued. Patuloy naman ang isinasagawa ngayong mga proyekto ng DENR katuwang ang Interior Department at iba pang ahensya para makabuo ng climate resilient projects sa mga lalawigan. Layo ng Project Transform na siguruhing nakasasabay sa climate risks ang nasa 29 na probinsya pagdating ng taong 2026. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Biyaheng abroad si PBBM sa susunod na buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tutungong Cambodia ang Pangulo para sa state visit mula September 7 hanggang September 9. Kumpirmado na rin ang pagdalo ng presidente sa 80th United Nations General Assembly sa New York, USA. Inaasahang iaanunsyo ng Department of Foreign Affairs ang iba pang detalye kaugnay sa biyahe ng Pangulo sa mga susunod na araw. Nangako ang Pangulo na patuloy na lalabanan ng gobyerno ang online gambling na kinalolokohan ng maraming Pilipino. Si Senator Bam Aquino naman itinutulak ang paggamit ng blockchain technology para sa government records. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Bagamat hindi nasagot sa SONA ng Pangulo ang issue ng online gambling, sa harap ng fintech leaders at mga malalaking negosyante sa bansa, kinilala niya ang lumalalang problema sa online gambling, na anya'y umaabuso sa mga Pilipino. Kaya tiniyak ng Pangulo na tuloy ang mga hakbang para tugunan ito, tulad ng pagsususpindi ng in-app gambling access sa mga mobile payment apps at mga website. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Nagbabala rin ang Pangulo tungkol sa mga panganib na dala ng digitalization. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day. With the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontiers. Naniniwala ang Pangulo na mahalaga ang teknolohiya para ma-optimize ang mga serbisyong hatid ng pamahalaan, pero kailangan ng sabayan ng pag-iingat. Samantala, sa parehong forum, sinabi ni Senator Bam Aquino na oras na para ilagay sa blockchain ang mga transaksyon ng gobyerno. Ang blockchain ay isang digital na ledger na hindi nabubura o napapalitan dahil nakatali ito sa mga record gamit ang blocks. No one is crazy enough to put their transactions on blockchain where every single step of the way will be logged and transparent to every single citizen. But we want to start. Umaasa si Senator Bam na pati ang national budget nakalagay na lang sa isang platform na natatrack ng lahat ng Pilipino. If we're able to do this, I think we'll be the first country to have our budget on the blockchain. Of course, I don't know what kind of support I will get. Para kay Senator Bam, isa itong makabagong paraan para labanan ang laganap na korupsyon at matiyak na ang pera ng taong bayan ay napupunta sa tamang mga kamay. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. After 6 years, balik bansa ang Black Eyed Peas. Yan ang live agenda report ng ating kasamahang si Monique Tuzon. Live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Monique, the party has started na ba dyan? Yes, hi Willard, the energy here is electric, literally, kasi makidlat dito. And rain or shine, the fans are still showing up for the much-awaited Black Eyed Peas concert. And for many ngayong gabi, ay higit pa sa concert, it's actually the homecoming of the Black Eyed Peas. Huling nag-perform ang Black Eyed Peas dito sa Manila 6 years ago. And tonight, they're back with a powerhouse lineup. will.i.am, Taboo, and 2 Filipino pride acts, Apple the App at J. Ray Soul. J. Ray Soul, who joined the group in 2018, stepped in after Fergie Ferg's exit. For her, the show is a dream come true, performing in front of a Filipino crowd in the land of her roots. Expect hit after hit, from Where Is the Love to Boom Boom Pow, pati na rin ang fresh tracks that prove the Black Eyed Peas are still reinventing themselves 2 decades into their career. And for Apple the App, ang concert ay extra special.
Beyond the music, it's about inspiring young Filipinos to dream big, just as he did, mula sa Pampanga to global superstardom. It's a celebration of music, culture, and Filipino pride on the international stage. And on a personal note, I'd like to thank Apple the App for his 2 Filipino songs, The Apple Song and Bebot. Those tracks actually kept me in check with my Filipino roots and even helped me learn Tagalog while I was growing up in the US. Back to you, Willard. So, matanong ko na rin, yan ba ang mga paborito mong kanta ng Black Eyed Peas? Yes, I love Where Is the Love, Bebot, and The Apple Song. What about you, Willard? Anong favorite Black Eyed Peas song mo? Ako, I Got a Feeling. Kasi feeling ko, tonight's gonna be a good night. Tinula ko na lang para hindi out of tune. Pasample! Tula na lang, Willard, patula. pasample nga. I got a feeling. Maraming salamat, Monique Tuson. Salamat sa iyo, nag-uulat ng live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Judy Araneta Rojas pumanaw na sa edad na 92. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Miyerkules sa EDSA Orense. Halos walang galawan ang mga sasakyan both lanes. Real talk sa mga issue ng telcos sa bagong konektadong Pinoy Law. Yan ang pangako ni DICT Secretary Henry Aguda habang binubuo nila ang implementing rules and regulations ng batas. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Matapos opisyal maging batas ang konektadong Pinoy na naglalayong magbigay ng malawakang akses sa internet sa mga Pilipino, tiniyak ni DICT Secretary Henry Aguda na minamadali na nila ang pagbabalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR para agarang mai-implement ang batas. Yung IRR naman ngayon, sisiguraduhin natin kung may hindi level, ile-level natin. Now, when it comes to the telco, lahat yan stakeholder natin. Ayaw natin silang malugi. Yung bago at saka yung luma, ayaw natin malugi. Diniin ni Aguda na bukas siya sa konsultasyon kasama ang mga telco at data transmission provider. Ngayon, para ma-resolve ba yan, ang suggestion ko nga, baka sa bilyonaryo, iharap nyo kami. Pupunta ako, di ba? Tawagan nyo yung mga telco. Nandyan yung mga telco, kahit na yung abogado nila o kaya yung engineer nila, wala naman akong problemang umupo doon at magpaliwanag. Para nakikita lahat, di ba? Mas maganda transparent. Magandang show yan. Sinagot naman ni Aguda ang mga concern ng mga telco pagdating sa infrastructure sharing clause ng batas. Sharing doesn't mean free. Sharing means pwede mong i-rent, pwede mong i-rent, pwede mong i-lease out. And bakit natin ginagawa yan? Di ba nga nagkakaproblema sila na sabi nila mahal daw yung kapital na linagay nila sa paggawa ng infra. O di i-share nyo o iparent nyo, di mas makakabawi kayo, di ba? Yun ang hindi ko rin maintindihan yun, di ba? Hindi ko maintindihan yun. Baka kasi iba yung pagkakaintindihan ng sharing. Sharing is not free. Sa usapin naman ng security clearance o ang pagdami umano ng mga cybersecurity threats, nilinaw ni Secretary Aguda na walang makakapasok na hindi dadaan sa masusing panunuri ng SEC, CICC at NTC. Anya, ang mandato para sa konektadong Pinoy ay dapat within 2 years may international cybersecurity accreditation na ang mga players. Para sa gobyerno, ang bagong batas ay magbubukas ng mas maraming investments sa ICT sector. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Kumbinsido si ML Party List Representative Laila De Lima na mas may makapangyarihan pang tao sa kaso ng nawawalang sabongero. Umaasa rin siyang mailalagay sa Witness Protection Program si whistleblower Julie Dondon Patidongan. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
Bilisan na ang pagpapasailalim sa Witness Protection Program ng missing Sabongeros case whistleblower na si Julie Patidongan. Yan ang hamon ni House Deputy Minority Leader at ML Portales Representative Laila De Lima. Isa kasi ang issue ng missing Sabongeros sa mga kasalukuyang high-profile cases sa bansa at nauugnay pa ito sa isabong na matagal nang pinagbabawal sa Pilipinas. I also wish that the DOJ would speed up its evaluation process with respect to the WPP coverage of the whistleblower. Naniniwala rin ang mambabatas na may mas malaki pang mga tao sa likod ng kasong ito, lalo pat nasa 80 na raw ang law enforcers na naiuugnay ngayon sa pagkawala ng mga sabongero noong 2021. Isa sa kanila, Police Colonel pa, ayon kay CICC Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. I just wish to express here that I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish or influential or big personalities allegedly involved as revealed by whistleblower Patidongan. Pero ani DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz, nakasisiguro sila na under police security si Patidongan kahit inaasikaso pa ang kanyang WPP inclusion. Dati nang nabanggit ng DOJ na kinakonsider nilang maging testigo si Patidongan sa investigasyon sa pagkawala ng hindi bababa sa 34 na sabongeros. Kaso isa rin kasi sa mga akusado si Patidongan, kaya kailangan niya munang ma-discharge para ma-admit as a witness. Muli rin itong idiniin ni Cruz sa House Human Rights Committee briefing ngayong araw. Samantala, 7 kaso na raw ang naihain sa DOJ kaugnay ang missing sabongeros. According to the National Prosecution Service, they have just finished the evaluation of these cases, and the docket number is about to be signed, and there has been a certification issued by the National Prosecution Service that these cases is sufficient for filing and for the conduct of the preliminary investigation. 401 human remains na rin daw ang nakalap ng ahensya mula sa kanilang paghahanap sa Taal mula July 10 hanggang sa kasalukuyan. Pero ani PNP Forensic Group Director Police Brigadier General Danilo Bacas, sa mahigit 100 human remains na natest ay wala pa raw nagmamatch na DNA sample sa mga kapamilya ng nawawalang sabongeros. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nababahala ang mga kongresista sa mababang pondo ng Commission on Human Rights para sa 2026. Ang ahensya tila natatagalan naman sa pag-imbestiga sa mga extrajudicial killing. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Joan Manalo. Walang records na maibigay ang Philippine National Police kaugnay sa extrajudicial killings. Yan ang sinabi ni Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok sa kanilang budget briefing kasama ang House Appropriations Committee. Tinanong ni Assistant House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Chel Jokno si Palpalatok kung may pagkakakilanlan na ba ang mga opisyal na sangkot sa EJ case noong termino ni former President Rodrigo Duterte. Nagsagawa kasi ng EJK Task Force ang CHR matapos ang mga revelasyon sa House Quad Committee at sa Senate hearings patungkol sa issue. We have a total of 4,000 cases being investigated. These are cases pending and concluded already but reopened for investigation. So maybe we can share to you if we already have the names in confidence, Your Honor. Tinanong naman ni Jokno kung gaano pa katagal aabutin ang investigasyon at ang naging tugon ni Palpalatok, It depends, Your Honor, on the availability of evidence. So we have been attending hearings in different fora, and our concern is that there are no available evidence records being provided to us by different agencies, like most especially the Philippine National Police. Paliwanag din niya, kailangan ng ahensya ang mga nasabing datos at impormasyon dahil doon nila malalaman kung sino-sino nga ba talaga ang nasa likod ng EJK sa bansa.
Kaugnay nito, muling nananawagan ng dagdag pondo para sa CHR ang mga kongresista. Nagtataka rin kasi si Jokno kung bakit walang alokasyon ang dalawang special law na dapat ay pinapatupad ng ahensya. Una ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 at pangalawa naman ang Anti-Torture Act of 2009. Ani Palpalatok, nasa 2 million lang ang meron sila para ipatupad ang isa pang special law na Magna Carta for Women. We have been asking the the Congress for this matter since we assumed office. The rest, there's no provision for budget. Naunang humingi ng 2.190 billion peso budget ang CHR for 2026. Pero 1.297 billion lang ang naging final allocation nila sa National Expenditures Program. Para sa iilang kongresista, nakababahala na binabaan ang proposed budget ng CHR sa susunod na taon dahil malaki ang tungkulin nito sa pagiging gender ombud at human rights defender sa bansa. Kaya ang kanilang panawagan, madagdagan pa sana ang pondo ng ahensya para maayos na matugunan ang human rights issues sa Pilipinas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Pumanaw na ang Rojas family matriarch na si Judith Araneta Rojas. Balikan natin ang kanyang mga advokasya at legasya sa agenda report ni Ivy Reyes. Isang ina, pilantropo at matibay na tagapagtaguyod ng mga proyekto para sa social development. Yan si Judith Judy Araneta Rojas. Ipinanganak siya noong July 31, 1934 kay Esther Bustamante Araneta at real estate developer J. Amando Araneta. Taong 1955 nang ikasal siya sa yumaong senador na si Gerardo Jerry Rojas. Sila ay may 3 anak, sina Maria, Mar at Dingoy. Itinuturing si Judy bilang isa sa mga mahahalagang personalidad sa lipunan at sa mundo ng negosyo. Naging vice chair siya ng Araneta Group na nagmamay-ari ng kilalang Araneta Complex sa Quezon City. Siya rin ang pangulo ng NGO na J. Amado Araneta Foundation, kung saan tinutukan niya ang pagpapalaganap ng mga programa sa sining, kultura at edukasyon. Pinangunahan din niya ang Jerry Rojas Foundation na nagpatuloy sa pamana ng kanyang yumaong asawa. Bilang ina ng dating senador na si Mar Rojas, si Judy ay isa ring mahalagang bahagi ng political landscape ng Pilipinas. Patunay din ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa pamilya ang mga social media posts ng asawa ni Mar na si Corina Sanchez. Laging nagbibigay pugay at galing si Corina sa kanyang mother-in-law at malaki raw ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng isang idol mom. Pumanaw si Judy pero ang alaala niya ay patuloy na mabubuhay sa kanyang pamilya, sa mga organisasyong kanyang pinangasiwaan at sa mga buhay na kanyang pinayaman. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Siya po ay pumanaw sa edad na 91 years old. Mula po sa bumubuo ng Billionario News Channel, taus-puso po kaming nakikiramay sa lahat ng kanyang pamilya, sa lahat ng nagmamahal po sa kanya, ang aming deepest sympathies and of course condolences to Senator Secretary Mar Rojas, sa aming kasama si Corina Sanchez Rojas. Our deepest condolences. At yan din po ang dahilan kung bakit pansamantala munang niliban ang ating kasamang si Corina mula dito sa programa na Agenda. Our thoughts are with you, Corina, to Secretary Mar and to the entire family. Masasabi natin na we lost not just a pillar of your family, but also of our democracy. Malungkot nga daw. Napakalungkot daw nga daw ngayon sa tinatawag nilang bahay na puti. Yes. Again, ang aming pong pakikiramay. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po, si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.